May 500 pesos ka ba sa bulsa mo? Well, bago mo yan gastusin para sa milk tea o sa Jollibee, baka naman pwede mo yan gamitin para makapagsimulang mag-invest muna. Oo, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimulang magpalago ng iyong pera. Ang totoo, karamihan sa mga yumayaman ay hindi naman nagsisimula sa mga limpak-limpak na salapi, kundi sa simpleng desisyon na magsimula sa kanilang investment journey. Kaya kung sawa ka na sa paulit-ulit na cycle ng kahirapan at gusto mo namang i-level up ang iyong buhay, this video is for you. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakamadaling investment na pwedeng simulan kahit maliit ang kapital mo. Lahat ng ideas na ito ay swak para sa mga pangkaraniwang Pinoy, kaya wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Una, high-yield savings account. Alam mo ba, ang mga simpleng savings account sa mga tradisyonal na bangko ay halos walang tinutubo. Kung 10,000 pesos ang pera mo, then after 1 year, halos piso lang ang kinita niyan. Kaya kung gusto mo masulit ang bawat sentimo, mag-open ka ng mga high-yield savings account sa mga digital banks. Itong mga digital banks na ito ay nagbibigay ng 4 to 6% interest per annum, mas mataas kaysa sa mga tradisyonal na bangko. Madali lang mag-open gamit ang smartphone at valid ID. Hindi mo na kailangang pumila sa bangko o magdala ng maraming documents. Isipin mo na lang na para kang may upgraded na alkansya na lumalago ang pera mo habang natutulog ka. Magsimula ka muna sa maliit kahit 500 pesos kada buwan. At ang good news, wala silang maintaining balance, kaya kung seryoso ka sa pag-iipon, dito ka dapat mag-umpisa. Ang pangalawa, Pag-ibig MP2. Kung gusto mo mag-invest pero low risk pero sure ball ang tubo, subukan mo ang Pag-ibig MP2. Ito ay savings program ng gobyerno na nagbibigay ng mataas na dividend kaysa sa mga regular na savings account. Noong mga nakaraang taon lang, umabot ng 6 to 7% ang binigay nilang dividends. At hindi naman din kailangan na maging empleyado para makapag-invest dito. Kahit self-employed ka o OFW, pwedeng-pwede ka dito. Ang minimum ay 500 pesos lamang na kailangan mong ihulog kada buwan at pwede mo itong dagdagan kung may ekstrang pera ka. Ang maganda pa dito, ang kikitain mo ay tax-free at back ito ng gobyerno kaya panatag ang loob mo. Kaso may maliit nga lang na catch, naka-lock-in ang pera mo for 5 years. Kaya ideal ito para sa mga may mga long-term goals, gaya ng edukasyon ng anak o pagbili ng bahay. Kaya kung ang goal mo ay stability at steady growth, ito na ang sagot sa mga katanungan mo. Ang pangatlo, life insurance na may investment. Maraming Pinoy ang iniiwasan ng insurance kasi iniisip nila na gastos lang ito. Pero alam mo ba na may insurance na may kasamang investment? Ang tawag dito ay VUL o Variable Universal Life Insurance. Habang pinoprotektahan ka nito sa mga pwedeng mangyari sa'yo, parte ng binabayad mo ay ini-invest sa stocks, bonds at iba pa. Ang ibig sabihin, doble ang silbi nito. May peace of mind ka at may chance kang lumago pa ang pera mo. Pwede kang magsimula sa halagang 1,500 to 2,000 pesos kada buwan. Sa tulong ng tamang financial advisor, makakahanap ka ng plan na swak sa budget mo. Ideal ito para sa mga pamilyang gustong isecure ang kinabukasan nila. Basta lagi mong tandaan na hindi ka habang buhay na malakas, kaya habang kaya mo pa, mag-invest ka na para may safety net ka at ang pamilya mo. Ang pang-apat, gold jewelry. Ang alahas ay hindi lang pamporma, ito rin ay isang uri ng investment. Sa kultura nating mga Pinoy, lagi tayong may mga tita o nanay na may hikaw, kwintas o singsing na binili nila decades ago. At ngayon malamang triple na ang halaga nito. Bakit? Kasi ang ginto ay hindi nawawala ang value nito. In fact, habang tumatagal ay tumataas pa ang presyo nito. At kung bibili ka ng gold jewelry, siguraduhin mo lang na 18K or higher ang quality nito. At kung maaari lang, iwasan mo yung mga masyadong flashy kasi mas okay na yung simple pero valuable. Pwede ka muna magsimula sa hikaw, pendant o singsing na kaya ng budget mo. Treat it also as your emergency investment. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng pera, madali mo itong maisasanla o maibebenta. Well, pamporma na, emergency fund mo pa. Ang panglima, Sari-Sari Store Starter Kit. Ang micro-business na may malaking potensyal. Kung meron kang maliit na espasyo sa bahay mo at may konting puhunan ka, pwede ka muna magsimula ng maliit na sari-sari store. Hindi mo naman kailangang bumili agad ng buong grocery items. Pwede naman magsimula ka sa mga fast-moving goods tulad ng kape, noodles, soft drinks at pang-e-load. Para sa puhunan, sapat na ang 5,000 to 10,000 pesos. Ang sikreto dito ay ang diskarte.
Alamin mo kung ano ang mabenta sa lugar nyo at huwag ka munang bumili ng sobrang dami. Unti-unti mo itong dagdagan habang lumalakas ang benta mo. Hindi lang ito investment para sa mga produkto, kundi investment na rin para sa mga regular customer ng kapitbahay mo. At kung consistent ka at maayos ka makitungo sa mga customers mo, pwede mong palakihin ito over time. Mula sa maliit na tindahan sa bahay nyo, baka pwedeng maging mini grocery na yan pagdating ng panahon. Ang pang-anim, mag-invest sa skills. Alam mo ba kung ano ang investment na hindi nananakaw, hindi naluluma, at habang buhay mo mapapakinabangan? Ito ang skills mo. Oo, ang kaalaman mo at kakayahan na pwedeng magpabago sa buhay mo. Sa halip na gumastos ka sa luho o bisyo, subukan mo mag-invest ng pera sa mga short courses, training at online workshops. May mga libre pero may mga bayad din. Usually 500 to 2,000 pesos lang naman, depende sa topic na napili mo. Pwedeng ito ay tungkol sa baking, graphic design o video editing o kahit basic bookkeeping. At kapag may skill ka na natutunan, pwede mong gawin itong sideline na dagdag sa kita mo o pwede maging full-time job mo o magsimula ka ng isang maliit na business. Isipin mo na lang, isang beses ka lang mag-i-invest pero habang buhay na ang balik. Hindi lang din ito tungkol sa kita, kundi tungkol na rin sa confidence at opportunity na pwedeng dumating sa'yo. Ang pangpito, digital bank churning. Kung gusto mo ng low-risk investment na hindi masyadong technical, subukan mo ang digital bank churning. Ang idea dito ay simple lang. Magbubukas ka ng account sa mga digital banks na nagbibigay ng mataas na interest rates gaya ng Maya Bank, GoTime o Cbank, tapos ililipat-lipat mo lang ang pera mo depende kung saan ang pinakamataas na interest o kung saan may promo. May mga bangko na nagbibigay ng 5 to 6% interest per annum at minsan naman ay may dagdag na cashback o reward points kung ginagamit mo ang app nila. Halimbawa sa Maya, pwede ka makakuha ng 6% interest basta active ka sa app tulad ng pagbabayad ng mga bills at kung ano-ano pa. At kung may 10,000 pesos ka, kikita ka ng halos 600 pesos sa isang taon nang wala kang ginagawa. Bonus pa kung may promo na freeload o cashback. Hindi ito pang malakasan ha, pero kung gusto mo ng tahimik pero siguradong galaw ng pera mo, ito ang simulan ng iyong smart money journey. Hindi mo kailangang maging trader, ang kailangan mo lang ay maging wais. Ang pangwalo, DIY farming o backyard gardening. Kung may maliit kang espasyo sa likod ng bahay nyo o kahit may containers ka lang, pwede mo nang simulan ang maliit na urban gardening. Itanim mo lang yung mga halaman na madaling alagaan gaya ng sili, kamatis, talbos ng kamote at kangkong. At ang puhunan mo dito, buto lang, lupa, oras at sipag. Pero ano ang balik? Malinis at libreng gulay para sa pamilya mo. Imbes na gumastos ka pa sa palengke, tipid ka agad yan. Kung sobra ang ani mo, pwede mo pang ibenta sa mga kapitbahay mo o sa online. Isa itong simpleng paraan ng pagkakaroon ng side income at sabay mababawasan pa ang gastos mo. Ang goal dito ay hindi lang kumita, kundi maging self-sufficient. At habang tumataas din ang presyo ng mga bilihin, mas magiging valuable ang simpleng tanim sa bakuran mo. Ang pangsyam, ipon challenge. Hindi ito traditional na investment, pero ito ang pundasyon ng lahat, disiplina sa pag-iipon. Subukan mo ang 52-week ipon challenge o yung 50 pesos challenge na kada linggo. Magtabi ka kahit na maliit na halaga, basta consistent. Ang halagang 50 pesos kada linggo ay magiging 2,600 sa loob ng isang taon. Pero kung 100 pesos ang kaya mong ipunin, mas malaki pa ang maiipon mo. Tandaan mo na ang disiplina mo ngayon ay siya rin magiging puhunan mo bukas. Kapag naipon mo na yan, doon mo na magagamit sa mga investment na nabanggit natin sa una. Maraming Pinoy kasi ang hirap sa investments hindi dahil sa kakulangan ng options, kundi dahil sa kakulangan ng disiplina. Kaya nga palagi kong sinasabi na ang pinakaunang hakbang sa pagyaman ay hindi lang ang pera, kundi ang tamang mindset. Ang pangsampu, online selling. Ngayon na digital na ang lahat, bakit hindi mo subukang magbenta online? Pwedeng yung mga free love items, sabon, baked goods o kahit mga gadgets. Hindi mo kailangan ng physical store, cellphone lang at internet, laban na yan. Maraming successful online seller ang nagsimula sa puhunan ng 1,000 pesos lang. Basta kung marunong kang kumuha ng magandang picture, gumawa ng mga catchy caption, at pwede kang magsimula kagad. Pero magkano naman ang kita? Depende yan sa tiyaga mo. Pero once na nahanap mo na ang winning product mo, tuloy-tuloy na ang sales mo. Isa ito sa pinaka-accessible at flexible na investment para sa mga beginners. Kaya kung may passion ka sa pagbebenta, go mo na yung online store mo.
Ayan mga kabayan, kitang-kita mo na hindi mo kailangan ng malaking pera para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay tamang diskarte, tiyaga at tamang mindset. Basta tandaan mo na ang pinakamadaling investment ay hindi palaging nagbibigay ng pinakamabilis na kita, kundi yung pinaka-accessible at sustainable para sa long term. Huwag mong hayaan na matalo ka ng takot o doubt. Magsimula ka sa maliit pero siguraduhin mo na itutuloy-tuloy mo yan. Tandaan mo na hindi importante kung gaano ka kabagal, basta huwag ka lang hihinto. At kung gusto mo pang tulungan ang sarili mo, i-explore mo yung iba ko pang mga videos. Marami ka pang matutuklasan ng mga diskarte na makakatulong sa'yo na makaahon sa kahirapan. Kaya like and share at mag-subscribe na rin para updated ka palagi sa mga latest video ko. Hanggang sa susunod at maraming salamat sa inyo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.